Hello po guys. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Sensya na po kayo. Ito po yung napusuan kong filter eh. Medyo bago po to ni TikTok eh. Thank you so much po sa inyong lahat. Naway naririnig nyo naman po ako ng malinaw. Ako pa rin po to si KCB 2169. Thank you so much po sa lahat ng makakakita ng bagong content ko na to. Season 25 po ito guys, part 11. Maraming salamat po sa lahat na makakakita ng mga contents ko na to na part by part na magtatry magtapos mula part 1, mula unang segundo hanggang final part po ng final part at final na segundo. Hari nawa po patnubayan tayong lahat ng ating Panginoon, ng ating Creator sa pang-araw-araw nating routine, sa mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan natin na inaakala pa rin po ng bawat isa sa atin na napakahalaga. Guys, alam ko po mahalaga pa rin ang magtrabaho tayo, magpatuloy tayo sa mga business na na-put up na natin. Pero guys, sana po samot panalangin ko po na isinasama ko po sa panalangin ko lahat ng nakakakita ng mga content ko guys. Ito po wholeheartedly kong sinasabi sa inyo ng tapat. Kasi guys, mahirap pong mandaya ng tao, mahirap pong manloko, mahirap pong magpaasa sa maling paniniwala. Dapat po dun lang po tayo sa totoo, dun lang po tayo sa tapat. Alam ko naman po, bilyon ng tao na rin po ang nagbuklat ng Holy Scripture. Sa akin pong kaliitan guys, naghahangad po akong makapagtawid ng maliit na motivation sa lahat ng nakakakita ng content ko. Kasi ito po guys yung naisip kong paraan para kahit papano maipakita ko po sa ating Creator na ang maliit kong nadinig na motivation na talaga naman pong may pinagbasihan nandun talaga sa banal na love letter ng ating Creator. Sa maliit ko pong pagkaunawa na ipinahintulot din po ng ating Creator na maunawaan ko, gusto ko pong maitawid sa aking kapwa-tao kasi ako naman po'y ordinaryong tao lang. Kung napapansin nyo po, medyo may kulang-kulang akong nasasabi ko, medyo may sa tingin nyo'y mali, i-check nyo na lang po sa Holy Scripture. Kasi guys, mahirap po talagang mangdaya, gumawa ng maling content. Basta ako po, yung itinatawid ko po guys, napanood ko din po sa mga dokumentary sa iba-ibang platform. Lahat naman po tayo na gumagamit ng social media, dapat po maging keen observer tayo guys. Yung alam po nating mali, wag po nating paniniwalaan guys. Gabayan po nawa ang bawat isa sa atin ng ating Panginoon upang hindi tayo madala dun sa maling paniniwala nung wicked, nung talagang kalaban ng ating Panginoon. Kasi nagkalat po ngayon ang materialism at deception. Nagmamadali na rin po guys. Yan po ay facts. Nagmamadali na rin po yung masama. Kasi gusto niya po talagang marami siyang maisama dun sa tormented place. Yan po ay facts na facts. Kaya guys, lagi po natin talagang pagtibayin, be steadfast in our faith to our Creator. Kasi any moment po, ang dami na pong nagsasabi, mga matutuwid na mga ngaral ng huling generation natin. Any moment po, bigla na lang pong mangyayari yung climax ng tribulation. Kaya always be aware guys, be ready, be aware. Be prepared kahit papano. Although wala naman po talaga kahit isa sa ating magiging prepared ng 100%. Pero at least po, alam natin kahit papano yung step by step na mangyayari talaga na paparating talaga dito sa mundong ito na talaga pong malapit na talagang palitan ng ating Creator. Sana po ipanalangin lagi natin sa ating Panginoon na lahat tayo'y mapasama dun sa una niyang iaangat, yung una niya po talagang pipiliin. Kasi kapag ka po tayo'y talagang lumalayo sa trajectory ng ating Panginoon na papunta sa kanyang pagliligtas at lingap, hindi po kasi guys namimilit ang ating Creator. Kailangan po manggagaling sa puso natin talagang gusto nating iligtas tayo ng ating Panginoon. At isa na po sa pinaka-importante talaga guys na gagamitin ng Panginoon na magiging ticket ng bawat isa sa atin ay yun pong good deeds na ginagawa natin hanggat tayo malakas pa. Mula po sa pinakamaliit na ginagawa nating kabutihan, yan po ikikwentahin ng ating Creator hanggang sa pinakamalaking kabutihang itinatawid natin sa ating kapwa. Sana po talaga guys, sama-sama tayong magkikita dun sa bagong langit at bagong lupa na gagawin ng ating Creator. Napalagay ko po, ako po sa personal ko pong POV, personal ko pong
na yari na po yun. Tapos na po yun. Kaya po ang Panginoon ni talagang pabalik na po siya. Pagkatapos po ng 1,000 years guys, talagang dadalhin na po ng Panginoon yung lahat ng mga chosen niya dun po sa bagong langit at bagong lupa. Yan po ay pax na pax. Nandun po yan talaga sa love letter niya. Amen. Sana po lahat tayo'y mapasama dun guys. Hindi dun sa tormented place. Thank you so much po sa inyong lahat. Balik po tayo sa content ko. Bali, ito po ay part 11 na guys, season 25. Thank you so much po talaga. To God be the glory po talaga. So, ito po yung karugtong sa isa dokumentaring napanood ko na importanteng sequel po talaga na mangyayari dun sa during the 3 days of darkness. So, ito po yun. During the 3 days of darkness, chaos will be the order of the day. Many natural disasters that are taking place worldwide. Earthquakes, flooding, looting, murders, demonic manifestations be in commonplace. Government will also have collapse around the world. Nothing will be the same. No one will be safe outside of God's hands. Protection. Kailangan po talaga guys, lagi nating hanapin ang lingap ng Panginoon kasi hindi po tayo mapoprotektahan ng Panginoon kapag lumis talaga tayo ng landas. Doon po talaga tayo mapupunta sa ligaw na daan. But there's something more, even more devastating that happens during the 3 days of darkness. And that is all young children under the physical and spiritual age of accountability will be taken from the earth by God's angels. This will cause worldwide mass pandemonium, confusion. It means confusion. Wild and noisy disorder or broke out when parents cannot suddenly locate their babies and young children. Many parents will lose their minds. Many will attempt to suicide. Many will curse God and die. But many will also thank God that their children do not have to go through the horror taking place on the earth at that time. Those parents will sure ask God's help and forgiveness and come to know our Creator and join their children once again after the harvest is over. They are raptured. Then comes the time or day no one but God the Father know. This is officially known as the second rapture, since technically a kind of mini rapture took place. When God removes his comparatively small group of chosen elect during the first day of darkness training, from what the Lord has confirmed, the young under the age of accountability will be taken to safety in a rapture situation before the great darkness commences, not during the 3 days of darkness. They will not be here to suffer the fear of these terrible signs which initiate the great darkness. Sundan nyo pa po guys, sundan nyo pa po. Importante po ito. Tatapusin ko na po ito, maiksi na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. To God be the glory po. Si God na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Always remember guys, faith is the completeness of good deeds, love and hope. May kasunod pa po. Thank you so much po sa inyong lahat na nagtatapos. Sana po i-try nyo talagang tapusin mula part 1 hanggang final part. To God be the glory po and God bless us all.